kausapin mo sila. Meron kang mga katanungan na sasagutin nilang 3. Anong emosyon ang sanay hindi mo na maramdaman pa? Anong emosyon ang Sanay hindi mo na maramdaman pa. sanay hindi mo na maramdaman pa? Trevor, searching number 1. Ako po siguro yung ayoko na pong maramdaman siguro anger po. Lalo na po towards myself. Kasi for example, may mga bagay po na di ko po nagagawa, yung mga goals ko, and medyo nagiging hard po ako towards myself. Okay. Salamat, Trevor. Anton, searching number 2. Para sa akin yung lungkot na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Oh. Yung lungkot kasi na hindi mo alam kung saan nanggagaling is parang, bakit ako nalulungkot? Bakit biglang galing ako sa isang masayang bagay? Parang bigla kang dadown ka. Parang biglang hindi mo alam. Saan ko ba na naramdaman to? Masaya naman ako buong araw. So parang... So, ayaw mo nang maramdaman yung lungkot na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Zemin. Anger din po. Kasi pag galit ka, instead of being productive, mas nasa self-sabotage mo yung sarili mo. Self-sabotage? Oh, grabe. Ang alam ko lang self-service. Sa kanya may self-sabotage pa siya. Ako alam ko lang, selfless. Nasa self-sabotage mo. Nagsa-self-destruct siya. Yung ganun. Parang si Trevor din, he can be so hard on himself pag nagagalit siya, pag na-frustrate siya. Ayan. Si Anton, ano sinabi? Lungkot, no? Sadness po. Lungkot na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Alam mo yung mga ganyan, dapat, total, di ba, nasa psych ka? Inaaral na, kasi nakakatakot yun, ha? Kasi maraming mga... Disorder. Maraming dahilan kung bakit ganun ka. Kailangang maaral yun, at ma-address kung bakit. Saan ang gagaling? Oo. Mental health yan. Oo. Kung tatamaan siya. So, magaganda yung mga sagot nila. Cheng, sino bibigyan mo ng green flag at bakit? Si number 3 po. Oh, si Zemin. Grabe yung paay. Grabe mga palakpak yung mga tao. Okay, bakit si number 3? Kasi po yung same lang po sila nung 1, pero parang mas nakakatakot po yung thought sa kanya kasi baka possible po na makadamay ng ibang tao. Parang ganun po. Nanay Bibiana, sang-ayon po ba kayo sa sagot ni Zemin? Opo. Ayan, okay. Ikaw, ano ba yung emosyon na ayaw mo nang maramdaman? Yung self-pity po, ganun. Kasi po pag ganun, doon po nagsisimula lahat po. Pag naawa po ako sa sarili ko, wala po akong magawang maayos. Tapos doon na po lalabas na maiirita na po ako, ganyan. Kaya po, lagi ko po yun iniiwasan. Kasi po minsan po yung lungkot and then yung anger naman po, normal naman po yun sa atin. Yun po. Yung self-pity lang po talaga yun yung gusto kong alisin sa akin. Okay. Question number 2, Cheng. Question number 2. Ano ang pinakamalungkot na pangyayaring naranasan mo sa iyong buhay at paano mo ito malalampasan? Simula tayo kay Zemin. Search number 3. Siguro po, yung pinakamalungkot na nangyari sa akin was when I was 16, I moved out of home just to feel a sense of safe space. Nalampasan ko siya these few years lang nung nakapag-reflect na ako. And Bakit siya naging pinakamalungkot? Yung pag-alis mo sa bahay niyo mo, ba't napakalungkot nun? During nung time na yun, excitement. Pero looking back, parang nakakaawa for a 16 years old na kailangan niya maghanap ng safe space niya na di ba dapat nakukuha sa bahay. So, Why didn't you feel safe in your own home? Broken family kasi. So, medyo, walang structure sa house, walang guidance. So, mas na-feel ko yung mas safe ako kapag I'm on my own, yeah. Okay. Si Trevor naman. Search number 1. Ayun po. Sorry. Yung pinakamalungkot po na naranasan sa buhay ko is parang maturing at an early age din po. Ano no? Maturing at an early age. When I was 14, kasi nandun na po yung parang gusto ko na pong tumulong sa parents ko by getting scholarships, basketball, mga ganun po. Para makatulong na po sa kanila kasi nakikita ko na po na medyo nahihirapan po sila. Ba't siya pinakamalungkot na bahagi ng... Kasi while growing up po, madami po akong mga bagay na naranasan na parang di ko po dapat naranasan nung bata pa. Tapos... Tulad ng? Madami po. Like,
yung parang separate din po kasi yung parents ko, like broken family din. So may mga problems po sa family, may mga ganun po. So ako po yung humaharap kasi panganay din po ako. Yun po. Ako baga malungkot kasi kailangan mo mag-mature para makatulong ka sa family Step mo. up. At parang yung Kailangan po childhood mag-step mo, up. hindi mo masyadong na-enjoy. So, malungkot nga yun, ha? Oo. Actually, ako nalulungkot ako sa mga kwento din ng gano'n. Yung bata, madami siyang namimiss sa pagkabata niya. Hindi niya masyadong ma-enjoy yung edad niya kasi kinakailangan niya ng sapuhin yung obligasyon ng kanyang mga magulang. Correct. Para sa sarili niya at para sa pamilya niya. Malungkot yun, ha? Kasi hindi na nababalikan yun. Correct. Wala Hindi mo na mababalikan yung oo. pagkabata. Diba? Ang normal na bata, dapat ang pinoproblema niya lang yung assignment niya sa school. Yes. Yung laro niya, kung paano siya mananalo sa mga kalaro niya. Diba? Dapat hindi masyadong mabigat eh. Pero imagine kung yung bata, iniisip niya na agad, paano sila Kakatulong. magkakaroon ng pagkain sa lamesa. That's kind of sad. Diba? At saka yung lungkot ng isang bata na may donasyon na naman sa eskwelahan tapos hindi ka makakabayad tapos mapapahiya ka kasi wala kang iaabot. Yung ganun, mahirap. Si Anton ang tatanungin natin. Searching number 2. Para sa akin po, yung pinakamalungkot na nangyari sa akin is loving someone who doesn't even know how to love you back. Kasi po, nagkaroon po ako experience na nagkagusto po ako sa isang tao na healing pa. Parang hindi niya alam kung paano magbigay ulit ng love. Bibigay siya ng love sa iba or magbibigay siya ng love sa sarili niya. Kung ano unahin niya. So, mas inuna niya yung love para sa sarili niya. Bakit napakalungkot doon para sa'yo? Naghahanap ka na ba ng love nun? Ng reciprocation sa love na nararamdaman mo Yes sa kanya? po. Kasi that time, pina-feel niya sa akin na I was special. Na parang we're very close to each other. Yung attachment po nandun na. Then, ma-realize niya na she's not ready yet. Medyo umasa ka. Umasa po ako. Nahopya. Yeah. Alam mo, yun daw ang nagpapasakit. Meron akong nabasa na, yun daw talaga ang nagbibigay ng pain and suffering. It's not love. It's your attachment. Yung attachment ang dahilan kung ba't ka nasasaktan. Hindi yung love. Kasi yung attachment ang nagbibigay sa iyo ng expectation na sana may makuha ka din, may maramdaman ka din. Kasi yung love daw unconditional siya. So yung love, mamahalin mo yung tao, alagaan mo siya, may gagawin kang maganda sa kanya. Pero since unconditional yung totoong love, wala kang ine-expect. Pero dahil attached ka dun sa tao, nag-expect ka na sana yung binibigay mo natatanggap ko din. Na kung love mo siya, sana mag-love niya din ako. Yung oras ko sa kanya, sana oras niya rin sa akin. At dahil hindi mo nakukuha yun, that gives you pain and suffering. So it's the attachment that gives you pain and suffering. It's not love. Cheng, sinong bibigyan mo ng green flag sa kaninang tatlo? Si number 1, ang pinakamalungkot sa kanya, yung maaga daw niyang kinailangan mag-mature para makatulong sa kanyang pamilya. Tama, Trevor? Si Anton naman, number 2, ang pinakamasakit sa kanya, yung nagmahal siya ng taong hindi alam kung paano ibabalik yung pagmamahal niya. Kasi hindi pa siya fully healed. Correct. Si Zemi naman kasi, yung pinakamasakit daw sa kanya, pinakamalungkot na pangyari sa buhay niya, yung kailangan niyang umalis sa bahay nila para makahanap ng safe space. Si number 1 po. Kasi po nakaka-relate po ako sa ganong bagay po. Yung kailangan mo pong mag-matured sa murang edad po. Yung dapat yung iisipin mo is maglalaro lang kayo ng mga kaibigan mo. Pero iba po kasi yung priority pag may pasan-pasan ka na pong responsibilidad po. Okay. Congratulations, Trevor. Meron ka ng green flag. Mami Viviana, approve? Approve. Approve! Talaga si Trevor din ang pinakagusto mong sagot o may iba kang gustong sagot, Mother? Mami Vivian, kung kayo tatanungin, ano po yung sasagot nyo dun sa tanong? Oh, pakiulit mo nga yung tanong, Cheng. Ano ang pinakamalungkot na nangyayaring naranasan mo sa iyong buhay at paano mo ito nalampasan? Mami, hinga muna kayo malalim, Tapos saka po kayo sasagot. In 1, 2, 3. Mami, gusto niyo bilisan namin yung ikot ng upuan.
Ride. Yung nanay niya parang nababagot eh. Parang pag tulong-tulungan niya na magkakapatid, isupin niya lang mabilis. Palakasan. Parang ine-enjoy talaga yung upukan niya ng ganun eh. Oh? Sagot na si Mami. Sagot na si Mami. Si Steven na lang mga anak po. ba to? Mga anak? Yes. Okay. Ito yung mga anak. Oo. Kamusta? Sa palagi mo nag-enjoy si Mami Bibiana? Nag-enjoy naman siya? Yes po, nakikita po namin nag-enjoy po sa po. Gusto mo huwag natin pa-uwiin pag stay natin dito? Total nag-enjoy siya dito. Dito lang siya, 2 months lang siya dyan. Ito mga anak, tawang-tawa rin dun sa nanay nila. Mami, ano po sagot niyo ron? Para po siguro malampasan po yung lahat na isipin na lang po natin at ipagdasal lang natin lagi sa Panginoon. Katuwang po natin siya lagi. Kakayanin po na lahat natin pagsubok. Si Russell. True naman. Tama. Habang gumagawa ka ng mga solusyon, samahan mo din ang dasal. Oo naman. For blessings. So, congratulations, Trevor. Meron ka na rin green flag. Anong panghuli mong tanong, Cheng? Number 3, kung magiging tayo, makaka-apekto bang close pa rin ako sa nanay ng ex ko? Paano? Unahin natin si Anton, si search number 2. Para sa akin, hindi makaka-apekto yung pagiging close mo sa ex sa nanay ng ex mo. So, kasi, nung una pa lang kayo magkakilala na eh. Late na ako dumating nun. So, parang friendship lang siya na dati pa kayo magkakilala, bata pa lang kayo. Then, may dadating kang new friends. So, parang ako yun. So, parang kayo, naging close na kayo na matagal. Marami na kayong pinagdaanan. Pero, as jowa mo, Jowa na agad? Confidence! friend. Sige. Kunwari lang naman eh. O, kunwari, kung jowa. May limitations din, syempre. Magpapaalam ka. Yan. Alam mo yung dapat mong gawin na dapat ito lang gagawin ko with nanay ng ex ko. And ayun po. May nanay din naman ako. So, pwede rin may nanay. So, we have 2 moms. Kasi minsan, uwi ka pa rin sa kanila, di ba? Minsan po, pumupunta po ako. Oo. Paano kunyari sabihin nyo, doon ka manligaw sa bahay nung nanay nung ex niya? Para sa akin po, okay lang kasi Tapos nandun yung mga kapatid. Oo, yan. Oo. Ayan, may tattoo pa yung isa. Yun sila lahat, Okay, si Trevor. Trevor, search number 1. Sa akin po, it's not going to be a problem naman po. Kasi, first of all, we all had our individual lives before, meeting each other. Tsaka, may pinagsamahan naman po sila eh. Maganda naman po yung pinagsamahan nilang dalawa. Tsaka, mukhang naman po, mahal naman po nila yung isa't isa. So, bakit ko po pipigilan yung ganun po? Thank you. Zemin, search number 3. Hindi rin problem. Tsaka wala siyang effect because dapat comment ko pa si tita na nag-step up para maging mother figure ni Cheng. And I will treat tita like treat ko rin si tita na parang her own mother. Oh. Parang kinilig si Bibiana doon. Parang si Bibiana talaga naka-appreciate ang mga sagot for today's video. Yeah. Sabi na gumala si Bibiana. Nasa yung daddy nyo? Nasa Tacloban po. Malayo, di niya malalaman to. Pauwi na. Sabi niya, pauwi na. Galit pa eh. Napauwi na yung asawa niya. Namimiss na ni Mami Bibian. Cheng! Kanin mo ibibigay yung last green flag mo? Kay number 3 po. Kay Zemin! Ano yung nagustuhan mo sa sinagot niya? Kasi po yung una niya pong sinabi is pinahalagaan niyo yung pagmamahal namin ng ex ko sa isa't isa po. So, pag ganun po kasi, alam ko po na maintindihan niya po. Okay. Thank you very much. Congratulations, Zemin. Ikaw ang makakadate ni Cheng. At dahil dyan, eto muna ang mga searchy na hindi mo napili. Searchy number 1, magpakilala ka na. Hi, Cheng. Nice to meet you. Good luck sa mga future endeavors mo, tsaka mag-iingat palagi. Thank you. May sinabi ka ba? Bumulong ka lang ba? Wala. Ininsensuhan niya si Cheng. May dalang insenso, ginanon si... At syempre, Cheng, ito naman si Anton, ang hindi mo pa isang napili. Hi, nice to meet you. Masabi ko lang is good luck sa date nyo ni Zemin.
sobrang bait niyang tao. Kanina, una namin nag-meet, binati agad ako. So, very jolly person na yun. Good luck. Ogie, pakisundo yung anak mo. Ay, daddy mo, nandun yung school bus nyo. Come to Papa. Halika na dito. Papa. Halika na dito. Ang nickname nito si Kiss Pansit. Papa. Kiss Papa. Ano sabi mo? Apelido niya yan? Anong first name niya? Pansit. Pansit Anton. Okay, Cheng. Pakinggan natin ang mensahe sa'yo ng mami ng ex mo, si Mami Viviana. Para kay Ching po. Ah? Mami, pito mo kayo. Yung nanay nyo, tamad. Ayaw tumayo. Nag-enjoy siya. Nag-enjoy Ayaw siya tumayo ng nanay nyo. Tawang-tawa yung mga anak sa taas. Yes, Mami Para Viviana. po kay Ching, good luck sa date mo. Sana maging masaya ka at alagaan mo yung sarili mo. Love you. Love you, ma. Love you. Cute. Cheng, anong gusto mo sabihin kay Nanay Viviana? Thank you, ma, sa pag-iintindi lagi and sa pagmamahal. And promise ko po na kahit anong mangyari, mag-stay po yung love ko sa inyo. And kay Russell po, syempre, hindi naman po yun mawawala. So, yun pa. Love you, ma. I love you. Mahal na mahal ko po kayo. Ingat lagi. Nanay Viviana, ano pong message nyo sa pianista namin kay Junie? Dapat po meron kayo sasabihin. Okay yan, sir. Thank you. Nag-message nga siya. May gusto po kayong sabihin, Mami, sa napili niya kay Zemin. Kay Semen po, good luck sa date nyo at alagaan mo si Jason. Yes po. Thank you. Thank you po. Thank you. Zemin, tabihan mo na si Cheng Dali.